verse 8. Basahin natin sa English Tagalog. Remember the Sabbath day that it is holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang Tuloy. 6 days shall thou labor and do all thy work. 6 na araw na gagawa ka at iyong gawin ang iyong gawain. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, no, not thy son, nor thy daughter, thy servant, nor thy servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is in thy gate. Ngunit, kung araw ang Sabbath sa Panginoon, araw na yan, huwag ka gagawa. Ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki, babae, lalaki, babae, ang iyong mga baka na sa ibang lupa na sa loob ng mga buwag lahat. Tuloy. 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, ang lahat na naruroon, at nagpahinga sa 7 araw na arupat, tinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat, at pinakabanal. Okay. Pupukusan natin ang bahagi ng 7th day. Sapagkat sa bahagi po ng 7th day, dyan po natin nakikita yung mahalagang pagsunod doon sa sinabi ng Diyos that God was rest. At ipinakita din po kanina sa binasa na kapag dumating yung araw ng Sabat, ang lahat po obligadong nagpapahinga sapagkat sa ilalim ng batas, kinakailangan na ang mga tao ay walang gagawin sa araw ng Sabat. At kapag sumuhay, ang paliwanag po sa ilalim ng batas ay papatayin. At yung binanggit ng Romans chapter 2, verse 22, Romans chapter 2, verse 22 hanggang 23. Kung na nagsasabi ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ika. Ikaw na nasutukla sa mga diskusan ay nananakawan mo ang mga pinto. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan sa iyong pagsuway, at ang kautusan ay iwawalan mo ng puri ang Diyos. Yun. Sa binasa ngayon, malinaw na nilinaw ni Apostol Pablo na ikaw na mamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwalan mo ng puri ang Diyos. Ang three kinds of Sabbath from the Old Testament up to the present, yung Jews Sabbath, Christ Sabbath, and Believer Sabbath. At pagdating dito sa pagbibigay ng kapurihan sa Diyos, ang pagsuway ng tao sa kautusan, automatic yun. Ang Diyos ay hindi binigyan po ng puri ng tao. At dito sa Hebrew chapter 4, verse 4, nilinaw din po ni Apostol Pablo, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At meron ding paliwanag sa Biblia na nagpahinga ang tao ayon sa mga gawa.
So, 'pag tiningnan natin po yung binanggit ng Biblia, base sa mga nagbibigay din po ng paglilinaw sa aral tungkol po sa Sabat, sapagkat yung seventh day na binanggit po sa Exodus chapter 20 verse 8 kanina, na pinakabanal ng Diyos ang ikapitong araw. At yung binanggit na seventh day sa lahat ng aral, ito po yung pinakadulo ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, na dito po napapaloob yung mga namatay sa kanser, namatay sa iba't ibang klaseng sakit, aksidente, at may nangamatay na hindi na bago ang tao. Ngayon, ang dahilan po, sabi ng Romans chapter 2 na binasa po kanina, okay, balikan muna natin yung binasa kaya na verse 23. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwalan mo ng puri ang Diyos. Maraming naniwala na ang 10 utos ay accurate pa hanggang sa ating panahon. Ngunit nitong pagtupad sa ikapitong araw, marami na rin po na hindi tumutupad nito. At ito po ang isa sa mga binigay na mga idea sa ibang mga pananampalataya at nais ko lang basahin para po matukoy natin na napakahalaga po nito. So, ang meaning po ng Sabat, binigay dito, a day of religious observance and abstinence from work kept by Jewish people from Friday evening to Saturday evening and by the most Christian on Sunday. So, tingnan niyo po ha, ang Christian nag-celebrate ng Sunday, na ang Sunday ginamit ng lahat ng mga born again Christian, na ito ay kinikilala nilang first day of the week. Ngunit sa Christian from Roman Catholic believers, ang Sunday ay kinikilala nilang first day of the week. Ngunit dito sa design ay pinakita po na alam natin ang celebration ng Jew. Nag-start sila ng Friday, nagtatapos sila ng Saturday evening. Bakit po evening? Sapagkat ang time noon nagpalit ang 24 hours, 6 p.m. to 6 p.m. Kaya ang competition noon is 24 hours. Now, sa mga churches ngayon na nag-celebrate po ng Sunday, ang gathering, ang celebration ng Sunday, na kung ang Saturday ay 7th day, ang Sunday ay first day of the week. So, ibig sabihin, lahat ngayong nag-celebrate ng Sunday na gathering sa fellowship, lahat ng mga born again Christians, anong araw ang kanilang Sabat? Kalimitan ngayon, hindi na po nag-celebrate ng Sabat ng Saturday, sapagkat ang araw na kanilang kinilalang Sabat is Linggo. Ngunit kung titingnan mo na itong Linggo, sa bilang po ng Jew, ang Jew, nag-start po ang bilang ng first day of the week taliwas sa Roman Catholic. Halimbawa, ang first day of the week sa Roman Catholic nag-start ng Monday. Ang seventh day noon ay Sunday. Ang Jew naman, nag-start ang bilang sa first day of the week, Sunday. Nagtatapos yan ang seventh day is Saturday. Ngayon, if we talk 3 dispensations of time, sa time ni Paul, kukunin natin Ephesians chapter 1, verse 10. Ito po ang pagkasabi niya. Tingnan natin sa Tagalog. 1:10. Chapter 1, verse 10 ng Ephesians.
pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon Mm. upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nangasa sa kalangitan, ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa kanya sinasabi ko. English Bible. That in the dispensation of the fullness of time, the might gathered together in one all things in Yes. Christ. So malinaw, gathered together all things in Christ. So ibig sabihin, yung Ten Commandments, kasama ang Exodus chapter 20, verse 8. Igagathered lahat ito from Genesis to Revelation in Christ. Ang ipinakita dito yung observance na binasa ko kanina po ng Jewish people. Ang observance nila nag-start ang Sabbath from Friday evening to Saturday evening. Para sa akin po, ang kinuha nila dito time, nung kinuha ang time, pagdating dito sa atin sa dispensation of time, ang kinuha ngayon ng Gentile sa pagpalit ng 24 hours is 12 midnight to 12 midnight. Binago ang oras, binago din po yung araw. Ang tanong, ano ang deklarasyon ng Biblia tungkol po dito sa dalawang ipinakita na ang Christians nag-celebrate po ng 7th day na ang araw ay Sunday. Ang Jewish nag-celebrate din po ng 7th day. Ang araw po yan ay Sabado. So pag tininan mo lahat ito, lahat parehas po, hindi siya biblical. Hindi siya dineclare ng Biblia at walang suporta ng propesya mula sa mga propeta ng Diyos ang tungkol sa paglitaw ni Kristo, ang tungkol sa katuparan na sinabi na God was rest, Exodus chapter 20 verse 8, na yung magre-rest, hindi yung espiritu, kundi yung larawan ng Diyos. Ngayon, isa pang paliwanag dito. Bakit ko binanggit na yun? Sapagkat merong binanggit dito sa definition po ng Sabbath and number 2 is suppose annual midnight evil. Yung ipaliwanag po nito, yung pagpalit ng time, hindi na po mula sa original at yung karamihan pong pahinga ng tao pag natutulog sa gabi. Hindi na kinikilala yung oras at yung araw kung kailan po ang rest na kailangan po sundin ng Christians from the Old Testament up to the present. So, ang paliwanag ni Apostol Pablo na binasa kanina sa Tagalog, sa Hebrew chapter 4, verse 4, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. Nagpahinga at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So kung balikan natin ang Genesis, ini-create ng Diyos from 1 day up to 6 day ang lahat ng bagay. Nagpahinga ang Diyos pagdating sa ikapitong araw. Ibig sabihin, nung hindi pa namatay si Christ, physically, ang Diyos patuloy pang gumagawa. Nung pumikit ang mata ni Kristo sa cross ng Calvary on the 9th day, doon po natapos na sinabi ni Christ sa cross, sabi niya, it is finished. Doon natapos yung 7th day na kumakatawan sa 7,000 years. Ngayon, involved na po doon yung 1,000 years, yung caught up in the air, yung tribulation, great tribulation. Yung aral doon umikot sa 7th day. Tinapos siya sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya po, ang ipinakita ng Scripture, ang mundo, hindi na po ignorante dito. Sapagkat ang buong mundo, nag-rest talaga nung dumaan ang Sabat sa nagdaang ilang taon. Under the law,
Pag ikaw lumabas na wala kang ID, wala kang essential ID, huhulihin ka, pabalikin ka kung saan ka nakatira. Ang tawag nga sa atin, lahat ng tao kino-quarantine. Pumunta ka ng palengke, sisitahin ka ng barangay, pulis, sapagkat sa panahong iyon, mayroong salot na kumakalat sa buong daigdig. Kaya sinisipti ng gobyerno ang tao para hindi pumahawa. Binatas na kailangan mag-face shield, kailangan mag-face mask. Kaya naman palang gawin kung may salot na dumating sa daigdig na to. Ang tao, makapagdesisyon kung alalayan siya ng batas, takutin siya ng batas. Ang tao habang malakas at may magagawa, ang tao pilit gumagawa ng dahilan at paraan. Noong dumating ang COVID-19, alam ng buong daigdig, pati Amerika damay po nito, na halos ang tao sumundo doon sa itinakda ng batas na hindi ka pwedeng lumabas. Ni pagtatrabaho, lahat po ng tao naka-quarantine noon. At ang gobyerno binigay lahat ng pangailangan ng tao sapagkat bawal nang lumabas na hindi katulad ng normal na panahon. Anytime pwede kang lumabas ng bahay, palengke o saan man. At yung pahinga na yon, ipinakita po na walang magawa ang tao maging sa Old Testament na pag sinabi na bawal magsiga, bawal magtatrabaho, pag sinuway ng tao sa Old Testament pinapatay. Doon pumasok yung death penalty. Kaya sa ating panahon ngayon, ang batas na pilit ipinapasok po ng ating mga mambabatas para doon sa mga nagkasala laban sa batas. Ang kanilang panakot, death penalty. So pagka ini-enforce yung death penalty, matatakot yung tao gumawa ng pagkakasala sapagkat merong death penalty ayon sa kanilang pananaw. Ngunit kung titingnan mo dito sa panahon natin, pagdating ng COVID-19, ilang libo na mga taong namatay sa COVID. Walang death penalty nung ina-announce. Ang bawat tamaan ng sakit na yon, mayamat mahirap, ang order ng batas kailangan sunugin yung katawan na yon. Kahit ayaw mo. Ayon sa batas, pag tinamaan ng COVID, sunog talaga yun. Ngayon, alin ba ang gustong piliin ng tao sa panahon ngayon? Sapagkat dito, nilinaw na ni Apostol Pablo na hindi na nabigyan ng tao ang puri ang Diyos. Sapagkat doon sa kautusan, maraming naniwala sa kautusan pero marami ding hindi sumusunod sa kautusan. Yan. Dito sa isa pang paliwanag, why is Sunday called the Sabbath? Under the former dispensation, the seventh day of the week as commemorative of the work of creation was set apart for the Lord's Day. Under the gospel, the last day of the week is commemoration of the resurrection of Christ, and by authority of Christ and the apostles is to observe as the Christian Sabbath. So, dito po nagbibigay po siya ng idea sa atin yung dispensation, the seventh day of the week as commemorative of the works. So, balikan natin kanina, ang Jewish, nag-celebrate sila ng Saturday. Kaya po may mga Seventh-day Adventist. Ang Christian, pati mga born-again Christian, mga pastors, pari, bishop, ang gathering ngayon officially na kinikilala nila sama-sama, Sunday. Na ang Sunday, hindi alam ng karamihang Christians na ito pala ay seventh day. Na ang claim nito ng Jewish, itong Sunday, hindi seventh day, kundi first day. So, dito po ang battle sa panahon natin ngayon, lalo na po sa mga Christians, pag tayo magpapalagay sa ating sarili,
na ang solution ay paglipat-lipat ng mga churches. Hindi po yan ang solution. Marami nang lumipat ng mga churches kung saan sa ang mga churches nang gagaling. Ngunit pagdating sa kabanalan, lahat po laglag. Bakit? Sapagkat yung kapurihan para sa Diyos hindi na ibigay ng tao. Kiniklaim na nila, I am 20 years in the ministry, I am 50, I am a pastor, I am a bishop. Pero literally, personally, hindi mo makita. Kahit sa pagsasalita, hindi mo makita sa mga tao ngayon na may kasagraduhang pananalita. So, papangarapin pa ba ng tao na babalik yung salot? Walang taong may gusto. Ngunit, napakahalaga po na makita natin itong pinag-uusapan natin. Okay. Bigyan natin daan ng iba pang paliwanag dito. Sapagkat ang 7th day, which is the last day of the week, from 1 day up to 7th day, tumutukoy po yan sa 1 week. Pagdating sa 7th day is last day. Pagka bumilang uli ng another week, mag-i-start uli sa 1. Pero kapag bumilang ka ng buwan, pagdating mo ng 7, kasunod yan 8, 9, 10, 11, 12. Pagka bumilang ka rin ng taon, hanggang 365 days sa 30-31 kalendar. Pag bumilang ka ng isang taon naman sa 28 calendar, ang bilang mo niyan from 1 up to 336. So yung bilang na yun, pagka sinundan mo, hindi ka pwedeng pupunta agad ng year, ng month, kundi dadaan ka sa week. Amen. So ang church, ang Christians, lahat ng tao, kapag pinag-uusapan ang gathering, paglilingkod sa Panginoon, hindi ka pwedeng tatalon sa resurrection na doon ka lang mag-maintain in every Sunday or any days na talagang merong panambahan. Sapagkat walang resurrection kung walang namatay. In other words, ang paliwanag ni Paul na ang tao kinakailangan lumalakad ayon sa Espiritu, kailangan mamatay sa dating pagkatao sapagkat kailangan ng tao magsabat. Ang sabi ng Marcos chapter 2 verse 27, ginagawa ang sabat para sa... So therefore, ang taong ito kailangan mamatay. Saan mamatay? Sa dating pagkatao. And then, pag namatay sa dating pagkatao, kalakip siyang nabuhay na maguli kay Kristo. Saka siya makapag-celebrate ng first day of the week. Ngayon, kung walang 7th day, wala siyang karapatan mag-celebrate ng day of resurrection ni Jesus Christ. Lalo na po na i-celebrate ang Sunday na first day of the week sapagkat hindi po first day of the week kung Jew or Jewish ang pag-uusapan, pagbabatayan po ng ibang mga believers. Ang Sunday po ay 7th day para sa kanila sa Roman Catholic. Ngayon, sa ating panahon as a Christ believers under Jesus Christ government, ang tanong natin, malaking problema. Ang Sabado, hindi biblical na 7th day of the week. Ang Sunday po, hindi rin biblical na 7th day of the week. Kahit isang susog ng propeta para po i-identify ang eksaktong 7th day of the week, wala silang maibigay. Itong problemang malaki ng buong daigdig. Nawala na ng kapurihan ng Diyos sa mga tao, maging sa mga naglilingkod ng mga churches. Sinang nabigyan ng kapurihan? Hindi na ang Diyos. Therefore, ang salot sa panahon natin, palala ng palala. Ngayon, ang ating encouragement sa lahat ng tao, be wise as a serpent. Huwag tayong maging katulad ng una nating mga ninuno. Anong sabi ng Malakias chapter 3, verse 7? Okay, sayin natin. In Tagalog. Malakias chapter 3. Inyong mga magulang, kayo nagpapakaligaw sa aking mga tugtunin. Yes. At hindi nyo pinalima, magbalik kayo sa akin. At ako'y magbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga yan po ang malaking question. sinasabi, ano pa rin sa
Yan ang tanong. Saan ang tao manumbalik? Sa mga relihiyon, sa mga denomination, sa mga iba't ibang mga churches. Ang tao dapat manumbalik doon sa kautusan ng Diyos na sa ikapitong araw ang Diyos nagpahinga. Ibig sabihin, pag nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, siya rin magsasabi kung anong araw yun. Pag tinignan mo sa scripture, sila si Paul nangaral sa ikapitong araw ng Sabat. Nakipag-aralan sila. Si Christ, naki-Bible study din. Ang mga babae, bago pumunta sa libingan, ayon sa batas, nasa loob muna sila ng bahay. At pag kinabukasan, pumunta sila sa libingan. Iginalang nila yung 70. Ang tanong, anong araw yun? From Genesis to Revelation, walang sinabi kung anong araw yun. Sapagkat sinabi sa Genesis, nag-create ang Diyos from one day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and 70. Wala siyang sinabing Lunes, Martes, Merkulis. But there is a permissive will of God na ibinigay para sa tao na ma-identify yung first day from Monday, working day, up to Friday. At Saturday, Sunday, tinawag siya ng weekend. So pag tinignan mo sa kalendaryo, ano ang first month ngayon sa Gregorian calendar? January. Anong araw ngayon? Merkulis. Sino nagbigay niyan? Pag tinignan mo sa scripture, walang pangalan na binigay ang Diyos. At hindi rin ako agree na mayroong mga nag-disagree na itong Biblia hindi salita ng Diyos, kundi mula lang daw sa sulat ng tao. Ay lalo nang hindi ako agree na ang Christian hindi magsabat ng 70. At lalong hindi rin na tayo mag-agree na yung Sabado gagawin ng 70. Sapagkat tayo ngayon hindi na tayo nabilong sa dispensation ng Jewish, kundi kay Christ na. Yan ang malaking problema. Ngayon, paano makabalik ang ating mga ninuno sa Diyos? Sinong magtuturo sa atin para makabalik sa Diyos para gampanan ito? Sapagkat hindi lang ang araw, actually, ang gampanan ng tao na ma-identify niya, kundi ang tao makasunod doon sa sistema na ipinapagawa ng Diyos ayon sa Biblia, sapagkat kaya na binasa, ang Diyos hindi na nabigyan ng kapurihan ng tao. Bakit? Sapagkat hindi na ang tao nag-celebrate ng 70. Ngayon po, mostly in every independent churches, hindi na po nag-celebrate ng 70. Puro Sunday na kinikilalang first day of the week. Ngunit, ito ay 7th day sa Roman Catholic. Tingnan niyo po mga kapatid, gaano ka-importante ito. Okay. Sa panahon ni Moises, talagang batas na pinaiirang na doon sa pagkuha ng mana, binigay ng Diyos ang mga araw kung anong araw ang kanya pong utos sa pagkuha ng mana, pagkain nila kumbaga. At pinakita sa Exodus chapter 16 verse 28. Tingnan natin ha. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ang api ng ating mga utos, ating mga kautusan. Yung tanong na yun, hanggang sa panahon natin yan. Yung pagtanggi ng tao sa mga kautusan ng Diyos. That God was rest on the 7th day. Sabi ng Exodus chapter 20 verse 8, you can do this to make it holy. Tanong ni Moises, hanggang kailan? Hanggang ngayon yun, sapagkat yung larawan na nahayag na nag-rest ang Diyos through Jesus Christ, physically, bodily, sa Kanya nakita yung kapahingahan ng Diyos sapagkat He is the image of God. Now, itong larawan ng Diyos as our Savior, bakit tinawag nating Savior? Sapagkat ang isi-save niya, tao.
Hindi naman espiritong isi-save niya. Tao, natural ang mag-save sa atin, tao. At natural din ang magsusulat, tao. Hindi kambing, hindi espiritu. Sapagkat tao ang isi-save, tao ang mag-save, tao ang magsulat sa Biblia. At sinulat ito. Ngayon, ano ang pangako ng Diyos doon sa mga tao na nagsulat nito? Professor man siya, kung ano man ang kanyang profession. Sabi ng Timoteo, sila ay kinasihan ng banal na espiritu. Walang magawa ang tao kung gagawin ng Diyos ang isang tao na kasihan niya ng banal na espiritu. Saan yun? 1 Timothy chapter 3 verse 16. Di ba? Walang magagawa ang tao kung may kakasihan ng Diyos. Tulad ni Daniel, tulad ni Moises, tulad ni Propeta Nehemiah, tulad ni Apostol Pablo. Mga taong nagre-react yan. Ayaw nila. Ngunit nung kinasihan ng Diyos, ang gawa nila? Mga taong katulad din sa ating panahon na nahirapan din sa pag-ministry, sa pagmimisyon. Pero wala tayong magagawa kapag kinasihan ng isang tao ng Diyos, wala kang magagawa. Susunod tayo sa Diyos. Na ang purpose ng pagsunod sa Diyos ay bibigyan ng kapurihan ng Diyos. Sapagkat hindi na nabigyan ng kapurihan ng Diyos mula pa sa ating mga ninuno. Binanggit kanina, ang ating mga ninuno nangagpangaligaw sa mga tuntunin. Pinapabalik ngayon tayo sa Diyos through Jesus Christ, sapagkat si Kristo ang katuparan ng kautusan. Si Kristo ang katuparan sa seventh day na sinabi ng Diyos, God was rest, ang katuparan nun si Jesus Christ. Now, as a Christ believers today, binigay sa atin yung mana, hanap buhay, pagkakitaan, para mabuhay tayo. Kung may problema sa Sunday, may problema sa Saturday, kapwa ating isang araw lang yan. Bakit hindi mo ma-arrange ang araw na itinakda ng Diyos? Isang araw lang hiningi ng Diyos, ba't kunin mo lahat ng araw? Ba't kunin ng tao lahat ng araw? Therefore, maraming nabubuhay ngayon, ang Diyos hindi na po napurihan sapagkat yung para sa Diyos kinuha ng tao. Na kahit may pera na, kahit may pagkain na, hindi pa rin kontento ang tao. Dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos, hindi na nabigyan ng kapurihan ang Diyos sa mga tao sa panahon natin ngayon. Sa paliwanag ni Apostol Pablo. At ngayon, nung pumasok ang death penalty, ang daming patay. At yung pagbabalik ng batas ngayon, huwag nawang mangyari para sa akin, payo ko lang sa mga politiko. Bigyan yung daan ang galit ng Diyos. Ang karsel, ang perpetual imprisonment, which is 40 years. Baliwala yun. Sapagkat nakakain pa yan, nakapagsaya pa yan, magkapaggawa pa ng kalokohan inside a prison. Pero pag Diyos nagparusa, malupit ang Diyos kapag sinusuway ng tao ang kalooban ng Diyos. Na ang kalooban ng Diyos si Jesus Christ. Ngayon, itong death penalty, actually, ang tao kapag pumikit ang mata, dalawang klaseng tinitingnan po dyan. Kung itong namatay na ito ay naglingkod sa Diyos, at kung namatay ito ay hindi naglilingkod sa Diyos, anong death penalty ang pinairal sa kanya? Ang death penalty sa batas, parusa doon sa mga taong sumusuway sa batas.
ang death penalty na parusa ng Diyos para sa mga taong sumusuway sa kanyang kautusan. Pagka inassume ng bansa o sino man, ini-implement yung batas sa death penalty, inaagaw nila ang galit ng Diyos. Actually, makapagbigay lang ng death penalty, hindi tao, dapat Diyos. Ang church, ang mga tao, magising sa salita ng Diyos, sapagkat kung bilangin natin ang kriminal sa panahon ngayon, sabihin na lang natin sa panahon pa ng Hitler, pinakambaba yon, hanggang sa panahon natin ngayon, ilan ang nakulong sa bawat araw? Iba't ibang klaseng krimen yan. Tayo walang kalam-alam. Pagka nag-monitor ka sa mga pintuan ng mga bilangguan, in and out ang tao. Nakita mo dyan sakali nakasakay sa sa sasakyan ng mga pulis, naka-orange, nakikita mo nakaganon yung kamay, nakapusas. Papunta po yan ng hearing. Ibabalik din po yan sa city jail. Ngayon, pag nahatulan na po yan, depende sa kaso, yun ay talagang dalhin po karamihan sa believed prison. Ngayon, ang atin pong binuksang ito, pagdating sa death penalty, actually, ang death penalty na pinaiiral lang ng ating mga batas, yung galit lang ng tao. Kasi ang tao po, nakadesign na mahina. At kalimitan sa mga tao, magalitin. Pag nainis sa kapwa, ang inisip ko, dapat patayin na yan. Wrong. Sapagkat as a Christian being, kapag nakabalik ka sa Diyos, ituturo sa Kanya that God was rest, na itong katuparan ng 7 days si Jesus Christ, kailanman doon sa cross ng Calvary, hindi nag-react, hindi nagreklamo. Sunod lang siya, parusahan siya, sige, di siya umiinig. Yan ang propesya na siyang katuparan sa ating panahon. Sa pagtupad mo ng Christ Sabbath, ibig sabihin, busy ka sa trabaho, marami kang ginagawa, marami kang responsibilidad, ibigay mo yun para sa Diyos. Alam niya ang problema natin. Kasi ang tao ngayon, nag-iisip kung paano ka mag-prosper, paano ka mag-perform sa future. Ikaw na nagpaplano sarili, and then, iyong Panginoon, secondary na sa'yo. Ang mundo, huwag mag-expect ng deliverance. Sapagkat, ipinakita po sa Scripture, ang sabi ni Moises sa Exodus chapter 16 verse 28, binasa kanina. Okay, basahin natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Hanggang kailan? Sabi ng Exodus chapter 31 verse 14. Ito ang implementation ng Diyos. Okay. Exodus chapter 31 verse 14. Inyong ipangingilin ang sabat na kapagkat yao'y pangilin sa inyo, bawat lumalapastangan ay walang pagsalang papatayin. See? Sapagkat sino man gumawa ng anumang gawa sa araw ng yaon, ay ihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. So, madaling sabi, itong mga namatay sa aksidente, itong namatay sa crime, namatay sa mga sakit, ibang klaseng sakit, parusa ng Diyos sa paglapastangan sa kanyang sabat. Hindi lang yung araw, kundi yung pagtupad sa utos ng Diyos, lalo na yung pagbago sa aral ng Diyos. Pagpalit mo sa kapahayagan na binigay ng Diyos. Death penalty yun. Ngayon, pag nag-preach tayo sa patay, karamihan sa mga pastor, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Nauna lang yan si brother, nauna lang yan si sister. Nasa Panginoon na yan, yung kaluluwa. Paano matiyak sa Panginoon? Nung nabubuhay siya, naglilingkod ba sa Diyos? Nung naglilingkod sa Diyos, ano ba ang gathering na pagsunod niya? Sa traditions of man o traditions of God? Wala kang problema. After 7 days, bayaran mo yung penarya, ibibig mo, and then bayaran mo yung sementeryo.
and then yung contract sa cemetery. Sinong nabubuhay? Ang punerarya at sementeryo. Ikaw ngayong tagtungod kung sa Bisaya, doon sa patay. Umaasa ka sa 9 days na prayer, umaasa sa 4 days na prayer, hindi ka tiyak kung papunta sa Diyos yan. Dumating ang death penalty ng isang tao, hindi natin alam, Diyos lang nakakaalam. Ngunit sa panahon natin, nabubuhay tayo ngayon, ang tanong ni Moises, hanggang kailan? Loobin ng Diyos masunod ito ng tao. Loobin ng Diyos itong nag-celebrate ng first day of the week, ng Sunday, mabuksan sa 7th day. Sapagkat ang araw ng 7th day, ginampanan ng Diyos. Ginampanan ni Kristo. Ginampanan din and supposedly in our time. Anong purpose? Para mabigyan ng kapurihan ng Diyos. Di ba? Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin nyo sa pangalan ng Panginoon. Pagkain, inumin, lakad, plano, gagawin lahat, i-in charge sa Panginoon na ang lahat magkaroon ng tagumpay. At anumang ginagawa sa salita o sa gawa. Ngayon, pagdating sa resurrection, hindi siya pwedeng ma-resurrect kung hindi siya pinatay. Kaya sabi ng mga apostol, dalawang pinakita, kung walang kamatayan, walang kaligtasan. Kung walang pagkabuhay ng muli, baliwala ang kanilang pangangaral. Doon pa lang sa sinasabi nila, dito sa panahon natin, na pagdating ng death penalty, ang mga apostol, alam nila automatic yon. And hopefully sa time natin, alam natin yung isang namatay. Kung yan ay namatay, na naglilingkod sa Diyos nung siya nabubuhay. Ang sabi ng Panginoon, ano ang aking kaluwalhatian sa taong namamatay na sa isang taong masama? Wala. Mahirap naman sabihin na yung namatay na yun, masama yun. Na may pagalitan ka ng pagtungod o pamilya. And that is the truth. Walang pwedeng sumuway sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ito kasing tinatawag na ordinary day. Ito yung gumugulo sa isip ng tao. From Monday up to Friday, Labor Day. Pagdating ng Sabado at Linggo, weekend. Mostly, itapon mo na lahat doon. Yan ang free time ko. Sige. Pero yung gusto ng Diyos, ayaw mong sundin. Ang gusto mo, yung free time. Ordinary day. Sa panahon ni Nehemiah, ni Propeta Nehemiah, ito po yung sulat niya. In chapter 13, verse 15. Amen. Ng mga araw na yaon ay nakita ko sa Huda ang ilang nagsisisa sa mga ugasan ng Sabat. At pagdadala ng mga uhay at nangangasasay sa mga asno. Gaya naman ang alak, mga ubat, mga hito, at lahat na sari-saring pasan ng kanilang pinapasok sa Jerusalem. Tuloy. Sa araw ng Sabat at ako'y nagpapatotoo laban sa kanila at arawan ng kanilang pagbibili ang mga pagkain. Tuloy. Doon nagsisitahan naman ng mga taga-Tiro na nangapapasok ng isda at ng sari-saring kalakal at nagbibili sa Sabat sa mga anak ni Juda sa Jerusalem. So, isipin niyo po, sa patuloy na pagbabasa, mahaba po yan. Ang special day para sa Panginoon, ginawa ng ordinary. At sa kagagawa ng ordinary, kita mo, binasa kanina, hanap buhay, pagkakitaan, mga negosyo, mga nagtitinda, mga bumibili. Ang para sa Diyos, that God was rest on the 7th day, hindi na po binigyan nila ng kasagraduhan. Ordinary na lang sa kanila. At sabi ni Moses kaya na, hanggang kailan?
At maaaring hanggang ngayon yan sapagkat ang tao ngayon, even from 40 above, lalo na po sa mga hindi pa nag-retire, talagang mahirapan nilang sundan ito. Sapagkat kung pag-uusapan yung alipin, merong isang tao na inalihan ng masamang espiritu in almost 18 years sa New Testament. Kung titingnan niyo po yung age ng 30 against 18 years, merong 12 years ang agwat bago siya mag-30. Kung papansinin niyo po yung sinasabing dibo, 18 years old, kinuha nila yung edad na 18 na dapat ang dalaga magdibo ng 18 years old. Yung term na yon, kung ikaw Christian na nakaintindi ka sa katotohanan, bakit ka makisang-ayon sa dibo? Hindi naman demonyo anak mo. Hindi naman ang anak mo naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Hindi naman ang anak natin sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagpailasim sa tradition sa man. Alam mo ang anak mo kung ano ang lakad sa daigdig na ito. Bakit mo ipapadibo? O kasi 18 years old, sa tradition, kailangan yan. Pagkain, inuman, lahat, sayawan, lahat kasi dibo. Originally, ang dibo, mapanganib po. Kaya kung pansinin nyo, sa time ni Christ na nag-start sa ministry, sa edad po ng 30 years old, sinundan natin yon sa Lucas chapter 23, sapagkat yon ang perfect age ng tao na mag-start sa ministry. At yon ang time ko rin. Hindi ko akalain yon. Okay. Now, itong masamang espiritu na pumasok sa isang tao, inalihan siya in almost 18 years. At nung nakita ang Panginoon, lumabas ang masamang espiritu sa kanya. So, pag tinignan niyo po yung, balikan ko yung 30 years old, magmula 18, okay, meron siyang 12 years na bago siya mag-30, doon sa bilang ng buwan. Okay. Ngayon, saan mong kukunin ang 12? Kaya itong 12 apostles, hiwaga ito, na nung nalaglag si Judas, pinalit si Matias by election, na si Apostol Pablo, pinakakabuhan din para sa Gentile, binukod siya, upang maiparating sa atin ito, itong tungkol sa Sabat na pinag-uusapan, sapagkat si Pablo, hindi lang sa araw nagpahinga, pati din sa paglilingkod, pati sa pagtuturo, pati sa pagganap, bilang siya ang overseer sa mga lugar na kanya pong nasasakupan. Tulad niyan, may aral si Biblia, sisingit natin, nag-pass over sila, inabot sila ng 14th day on the first month. Kahit saan sila makarating, nag-celebrate si Paul. Kahit kasama niya ang mga Hudyo, pero pinakita niya siya talaga naglilingkod sa Panginoon. Ginagampanan niya yon. Ngayon, itong paggawa sa ordinary day, mula noon hanggang sa panahon natin, hindi na po sagrado para sa kanila. Sapagkat ngayon ang linggo, ginawa natin noon, ang linggo, araw ng kasalan, araw ng binyagan, araw ng inuman, araw ng reunion. Bakit? Kasi po walang pasok ang karamihan. Ang sagradong araw, kumbaga, kung kinikilala ng Roman Catholic na ang Sunday ay 7th day of the week, dapat yan, special day. Anong nangyari sa mga tao ngayon? Mabuti lang nakalabas tayo dyan. Kasi tayo, organizer sa inuman, organizer sa barkada, at nangyari, ang pamilya naapektuhan, pati sweldo mo na ubos sa inuman. Pero ngayon, paglilingkod mo sa Panginoon, makikita mo ang laki ng diferensya. Sapagkat dati, hindi mo nabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, sa tulong ng Diyos, mabigyan mo na siya ng kaluwalhatian sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga sabat. Ngayon, itong ordinary day na dati nating ginagawa, ngayon, special din na para sa atin. Sagrado ito. Ngayon,
Ipinakita po dito na kapag nakita na natin ang katunayan sa pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, ang Diyos nagbigay po ng warning sa lahat ng tao. Christian ka man, Buddhist ka man, Islam ka man, Jewish ka man, nagbibigay ang Diyos ng warning ngayon sa lahat ng tao. Yan na, sapagkat ngayon, ah, pagka pinag-uusapan po yung generation ng isang tao, sabihin na lang natin kung pinanganak ka 1960 above, kung may buhay pa ngayon, meron pa bang buhay ngayon? 1960 pinanganak? Kung meron pang buhay ngayon, ang generation ng taong yun, makikita niya, lalo nang nangyayari ngayon, yung pagbago ng globalization, yung panahon na yung climate change, yung government, yung sistema ng daigdig, talagang na-twist talaga siya. Kaya sabi ko nga, akala ko yung kwento lang ng tatay ko, yung pala generation niya yon, ang ating nanay, tatay. Pag nagkwento sila, nakatunga ako ng gano'n. Hindi ko akalain na yung nangyari noon, mangyari din pala sa panahon natin. Tulad niyan, pinag-uusapan ng